Timini-minin, timini-minin. Someday the sons of light shall fill all the earth. The morning of justice shall have come to its birth. So we will wave our banners high and free to the air. For the love and glory we then all shall share. Soldiers all reunite, fight, fight for peace. Hand in hand like eagles to the breeze. Over land and over seas. Voltes 5, we come to you, dashing with razor speed. We suppose are what you see, in swords of laser light, and over land and overseas. Onward, Voltes 5! Tin, 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 tin. Tama na nga. Pero ito basically yung mga parts niya to create Voltes 5. As you can see, may mga hidden gimmicks, especially doon sa lander part. May hidden drill. And then, let's complete the process by vaulting them in. So, ito po, unahin natin yung chest at arm. Okay, snugly secured siya. At yung head, well, naglulusa kasi hindi ko siya naitulak ng maayos. So, makikita nyo siya later on na nagda-drop siya. Pero hindi ko sinapos ng maayos eh. So, ito yun. Yan. Magnetic po yung connection niya sa leeg. And then, yung actual feet. Yan po. And then, yan, tulak ko ulit, hindi ko pinush. So, malalaglag ulit siya, sigurado. And, yung optional parts. Laglag na naman. Okay. Optional parts ay yung kamay. Tanggalin mo itong yellow part na to. Slide that. And then, you can put yung ball joint part para sa fingers at hands. Ayun, nalaglag na naman. Diyan ka nga muna. Okay, ito yung mga optional parts niya na kasama. Ito yung hand. Yes. Yan, ito naman sa kabila. Okay. And kabit ulit si ulo. Okay. So, yan na po ang kabuuan ni Voltes 5. As you can see, proportion wise, color wise, very accurate dun sa anime. Talagang nakaka-exciting na dahil faithful representation siya nung napanood mo sa TV way back nung bata ka pa. So, alam po, at tingnan natin yung mga ibang options for this mecha. Trivia lang mga katropa regarding Voltes 5. Nung unang in-acquire to ng Channel 7, hindi ito yung original animation na gusto nilang kunin. Ang balak nilang kunin is Combattler V, which is more popular than Voltes 5 sa Japan. So, ang nangyari, since mas mura ang rights kay Voltes 5, so, ito na ang pinili nila, si Voltes kaysa kay Combattler. Kasi pareho naman siyang in principle yung kanyang robot nagko-combine. So, combiner siya. At isa sa mga na-encounter kong mga dito yung sa sword. Kailangan mo ipasok siya ng sa tamang angulo, medyo pa down para mag-slide doon sa chest cavity at para magkasya siya like that. So, yan, naging controversial din si Voltes nung 70s, panahon ng martial law, dahil pinatigil ng
gobyerno ni Ferdinand Marcos yung animation dahil parang inciting to sedition yung tema ng istorya, pero that's in the past. We will focus more on this skit later on. Pero bago pala tayo mapunta sa mga dynamic iconic poses ni Voltes, tingnan mo natin yung kanyang articulation. Available root head part obviously ay limited because this is connected by magnet. Medyo nakakalas-kalas sa kanina kasi di ko siya masyadong tinulak. And then 360 sa arm, over shoulder movement like that, pero obviously yung mechanism na dito ilalabas due to the transformation gimmick. And then ay di ko alam kung kaya ng more than 90 degrees, pero parang kaya naman, pero nakakatakot pilitin. Ayaw kong persen at baka mabali. Hindi siya Gundam na hindi masyado masakit sa bulsa at madaling kumuha ng replacement. So for now, ito lang yung kaya. So tingin ko kaya, pero ayaw kong pilitin. Pero since siguro posible, pero I don't want to risk it. Okay, kick sa knee limited for this one. So ganyan lang siya, maximum. And then knee bend hanggang dyan lang. Splits, yan na yung hanggang maximum. Ankle tiltage posible dahil sa kanyang for mechanism, the way it will go back to the vehicle part. And as na pinakita ko nga, may hidden drill sa kanyang paa, which was used on the anime as well, as weapons. So back piece, ito po ang magiging itsura nya. So yan po, lagyan natin ang konting ilaw yan para makita yung detalye. So very clean, kasi yan naman talaga nakikita natin sa anime during the 70s, late 70s and 80s. So ito po yung kanyang unit. And then let's see what this Chogokin can do. Get back to you on that. Okay, pagpasensya nyo na yung angulo mga katropa. Ito yung isa sa mga iconic pose ni Voltes using the Voltes bazooka. As you can see, you will just have to work and fiddle with it by holding these two hands, by putting these two hands. And yung bazooka ay may kasamang connector para sa kanyang kamay. And then may set ng hands siya para pag hawakin yung dalawa, so giving the effect and the illusion of the Voltes bazooka weapon on one of the battle scenes on the anime. Super cool tingnan. Sa post pa lang na ito ay bumabalik sa akin yung memory ng anime regarding how Voltes 5 fights those actual enemies na binabato sa kanya ng Busen niya. Now, isa sa mga iconic weapons pa rin ni Voltes ay itong Voltes rocket sa kanyang kamay. Mas nakikita nyo at itong
chain knuckles. Very iconic siya dahil mga weapons to na ginamit niya to fight Bosnian champions na pinapadala para labanan niya week after week sa series. So yeah, ito yung magiging itsura niya upon posing and utilizing the weapon. As you can see, it has real chains and you can replicate dynamic poses, but you need additional support like an extra stand like this one to make it work on your display cabinet. So yan po muna tayo. Balikan pa natin yung ibang mga weapons niya na ginamit sa TV show. Okay, isa pa sa mga optional weapons niya ay tatanggalin to, and then di ko lang alam kung kaya, nakakatakot pero subukan natin, try kong tanggalin. Yeah, medyo tight lang siya kasi first time ko itong ginagawa, so medyo kailangan ng konting persa. Be very careful na aligned yung paghugod mo kasi possible breakage. Ano naman yung plastic ni Bandai, high quality pero medyo may kalambutan. So this one has a spring mechanism which actually will have spring loaded action for ejecting this part, and then what you do is connecting this piece, and then you can use this one as another weapon. Now you have both the bazooka, Voltes bazooka, and the spring action chain knuckles without the chain. So ito mangyayari, yun, tumalsik. So yan po ang kanyang gimmick. May kaluwagan pero siyempre hindi ko lang dinin dahil alam mo na, painted part. And yeah, so yan, yan yung kanyang storya. Okay, so another gimmick, playability wise, napakaraming options na binigay sa kanya. Sulit. Extra rackets as an option, kasama siya pero di ko nabubuksan to para din sa bazooka. And then isa sa mga iconic weapons niya ay etong Ultra Magnetic Whip, color yellow, flexible enough para mapormahan. And then this Ultra Magnetic Top, and yeah, nicely colored, consistent sa color scheme, and this has movement na illusion na umiikot. And of course, we can post them together with the Ultra Magnetic Whip, combined with the top, removing the peg at the bottom. And then once you remove it, you sandwich these two items sa whip part, ito sa may butas ng whip, giving the illusion na ginagamit niya sa kanyang kamay yung Ultra Magnetic Whip sa isang eksena sa kanyang mga fight scenes. Possibly tatanggalin dito para giving the illusion na kinukuha niya yung whip galing sa kanyang chest, sa crotch or sa kanyang brief. Pero matigas so kung natin ipilit, and then papalitan natin yung kanyang kanang kamay, posing together with the whip na hawak niya yon, gamit niya. Nakakapanibago dahil first time, so medyo di
ko alam yung orientation. Tingin ko the other way. So, tingnan natin. Alas yun. Kabit itong ball joint adapter para sa kanang kamay. And then I think it's the other way around. So ulit-ulit. Okay, kalas. Then reposition. I think ito yung tamang configuration. Okay, then kabit si ultramagnetic top. Okay, yan na po yung tamang position. Again, using the help of the extra stand from one of the kits, ito po yung magiging configuration niya with this set. Again, quality wise, wala akong masabi. Okay, pasensya na mga tropa. Muntikan kong makalimutan yung pinakahuli at pinaka iconic weapon niya talaga sa show. Ito yung laser sword. Yeah, this one ay yung chrome plated weapon na hindi kasama sa chest. At makikita mo naman na napakakintab. Ito yung ginagamit niya pantapos sa mga beast fighter na pinapadala ng boss niya episode per episode. At ito yung kanyang pantapos. Ang iconic sigaw niya ay laser sword. So ito po yun. Alam ko familiar kayo sa weapon na to. Sino ba naman ang hindi na kapanood ng Voltes 5? Since ilang beses itong nirerun sa channel 7 and then sa channel 13. So ito po yun. Okay, isa po sa mga iconic characters din sa Voltes 5 ay yung Mechanical Eagle. Ito yung support unit niya sa mga times na nahirapan si Voltes 5 sa mga beast fighters na nakalaban niya. So one of the episode ay in-upgrade yung kanyang laser sword at may dala siyang mechanism, a generator, at ito yung parts na kasama niya. So this part and this part. So ito yun. And then kakabit na ito supposedly sa likod ng main unit ni Voltes para sa upgrade. So ito po yun, may slot siya sa likod. Dito yun ilalagay. Yan, ito. So dito niya ipapasok yun. Yan, sa part na yan. So, sa mga storylines na naging crucial para matalo niya yung isa sa pinakamahirap niya kung naging kalaban sa isa sa mga episodes doon. So yan po yung itsura niya. Okay, ito naman po yung kanyang display stand para sa weapon at saka accessories kit. Very functional kung i-display mo si Voltes sa iyong display cabinet along with the sets, Mechanical Eagle, yung hook para ikabit yung ultramagnetic top,
missiles. At ito yung sa generator folder. And yan, electromagnetic tap. At ito mga wheels na ini-attach sa mga vehicle part na hindi ko na sinama dahil sobrang haba na ng video. Medyo kailangan ng tamang position para kumapit like so. Rin yung sa chain knuckles, sabi siyang ganyan. Display rack ng mga weapons at saka accessories niya. We're planning to display it on a display cabinet. And then sa likod ay yung mga set ng hands, yung ultramagnetic whip. I won't go into all of that details kasi I'm not planning to display it since wala akong cabinet. So, you get the general idea. Ito yung kasama sa kanyang set. And then, we will get back to the final presentation of this video. Okay, one quick look. Para mag-full bend itong arm na to, the voltage, ay may sliding mechanism siya, like so. Para ma-full bend yung knee that we will get on later for the brass form, which is this one. As you can see, ito yung version ni Voltes 5 na hindi, correct me if I'm wrong, na hindi pinakita sa original animation. Alternate form siya, parang Deimos na Trenzer. And then yung nangyari ay binaliktad mo lang yung tracks sa likod papunta sa harap, and then si Voltes 5 ay then pinin mo yung feet para so parang nakadapa siya na may gulong. So para balik sa robot, tanggalin mo siya sa bewang and then put back yung position, and then same with the leg, balik mo lang yun, snap that, and then balik mo yung antenna sa talikod. Okay, talikod mo na dapat, and then pull them back. Napakasarap laruin, kabitin ito dahil hindi siya maselan in terms of yung quality ng plastic niya sa mga joints. So napakasarap i-display. And then palitan lang yung hand, yung sa arm part, yung sa hand part ng talagang kamay, so that you can get back to the Voltes 5 figure. This time around, yung hawak yung iconic laser sword. So yan na po nagtatapos ang aking review. At masasabi ko napakahabang isa sa pinakamahabang na review ko na ginawa. Sa napakaraming i-cover na mga optional parts, display base doon sa manual at saka sa presentation niya. So overall, sulit yung kit na ito kung fan kayo ni Voltes 5. At of course, makukuha nyo sa magandang presyo, grab it, pero talaga medyo may kamahalan na siya ngayon. So see you around on the next review. May Voltron din ako pero hindi Bandai, pero we'll get back on that review next sa aking channel. See you soon guys. Thank you for watching. Bye for now.